things are ready, come to the table. Come and be fed by the bread and the wine. All who will hear me and all who are able. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin sa araw na ito. Sige po. At yan, salamat Brother Johnson sa mensahe na yan na talagang papalapit na po ang paparito ng Panginoon. At nakikita na lang natin ang mga palatandaan na yan. At lalong umiinit at umiinit. So, ano expect natin? Kundi ang ihanda yung ating mga sarili. Tama po. Kanina nabanggit nga ni Brother Johnson, kahit nasa end time ka, sa panahon natin na pinabubuhayan, kahit nasa end time ka, kung hindi may dadagdag sa iyo ang revelasyon ng 7 thunders, may iwan ka pa rin sa rapture. Sana paniwalaan nyo to. Without the knowledge, without the revelation, without the revelated oil na manggagaling sa 7 kulog, maiiwan ka pa rin sa rapture. So, anong kinakailangan ng tao? Anong kinakailangan ng mga mananampalataya sa end time? Kailangan nilang maghanda. Tama? Kaya nga mapalad na bumabasa, dumidinig at tumutupad. O nagbabantay. Di ba? Naakat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. Hindi lang tumutukoy yan sa kaligtasan, kundi tumutukoy yan sa pag-agaw. Tama? Ha? Mapalad na nagre-release ng kanyang damit. So, the only thing na malinisan ka is by the Word of God. Yun lang. By the Word of God. Kaya marami nag-period. Lumihis ang katuruan, mga kapatid. Alam niyo, sabi ni Brother Amos, ang bride ay napaka-minor eh. Nandun na sila sa simpleng maliliit na gawain. Kasi yung comparison sa eagle nga eh. Di ba? Yun ang attributes ng bride eh. Kukumpara mo yan sa eagle na talagang kukunti lang ang agila. At sila'y yung kanilang pinamumuhayan ay hindi lugar na kung saan crowded, kundi talaga sila lang inamamahay doon sa kagubatan. Tama? Ngayon, tandaan natin lagi, halimbawa, nakatayo kayo dyan, nakaupo kayo dyan sa loob ng 10 taon, tandaan nyo nito, huwag nyo isipin na kayo'y mapapasama sa rapture. Lalo na kung hindi kayo nag-a-update sa buhay nyo. So, paano ba mag-update ang tao? Ipasok ang bawat kapahayagan, bawat katuruan. In other words, mag-aaral tayo. Kasi kapag hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-update, para kang computer, nalipas na. Tama? Kaya pag magpasok ka ng file dyan, wala na, bobo na yung computer na yan eh. Hindi na kaya magpasok ng malalaking file eh. So, kailangan, kung nag-upgrade ang sanlibutan, nag-upgrade din tayo sa kapahayagan. In other words, nag-aaral ka. Hindi ka umupo dyan, Antimano, you are a wise. Hindi. Mag-aaral kayo.
Ipinapauna ko lang to mga kapatid para wag naman natin baliwalayin na aklat ng pahayag. Kasi kung inisip natin na pagpasok natin dito ay tayo pantas na, masisira ang aklat ng pahayag. Binigay sa atin ang kaligtasan through the gospel at yung epistle para maituwid ang buhay natin. Anong purpose ng Book of Revelation? Para maihanda tayo sa kasalan. Tama? Kaya without the knowledge, without revelated oil, mga kapatid. At siya nga pala, ang Matthew 25, let's consider the three things, three elements na nandoon, mga kapatid. Ito ilagay natin sa kaisipan natin para maunawaan natin ang pinaka-top ng rapture. Kung ano yung dapat nating gagawin sa buhay natin. Huwag tayong maging kampante na, narito ako sa lugar ng mga agila. Pero kung ang naabot mo ay hindi tulad ng isang agila na parang hindi pa kaya lumipad, ganun na nga. Instead na eagle, magiging eaglet ang kalagayan ng isang tao. Eaglet. Hindi siya magiging qualify. Kasi hahanapan ng may timbangan may timbangan hahanapan tayo. Hahanapan tayo ng Panginoon. Kaya nga ang tatlong elemento bago mawala sa isip ko, wise and foolish. Tama? Dalawa yon. Sabi sa amen. Ano pa yung isa? The other. Tatlong elemento po yan. Tingnan nyo, 1:25 verse 9. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go rather to them that sell and buy for yourselves. So nag-uusap ang ang antimano, ang wise and foolish, nag-uusap doon. Tama? At sabi ng matatalino, bumalik kayo sa nagtitinda dahil sapat lang yung aming kakayanan. Sapat lang yung aming nalalaman. Pumunta kayo sa nagtitinda. And while they went to buy, the bridegroom came. Dumating ang Panginoon. Hindi pa po ito rapture, kundi the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel. So, nandun pa lang yon. Ibig sabihin, inihahanda pa lamang sila, And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. So, nagsara. Kanino nagsara ito? Sa mga birhen. Tama? Kaya nga, pagdating dito, afterward came also the other virgins. Nakita natin? Came also, pag sinabi natin also, may dumadagdag. Bukod dun sa 10, meron pang dumadagdag. Tama? So, yung unang mga birhen, ang nakakalungkot doon, yung 5 hindi qualified sa rapture. Tama? Sabi sa amen? Ilan ang qualified doon? Yung 5 na matatalino lang. Tama? At ano naging kasunod? Nang habang sila'y bumibili, ay may another group of virgins sa verse 11, afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Kaya bakit nila na sinasabi na, Lord, buksan mo kami? Bakit? Kasi ito na yung closer Ibig sabihin, yung mga tanda, ang palatandaan, maaring yung mga birhen na nauna, 5 ay maaring nakuha na. O maaring nagpalitan ng katawan, mga kapatid. Open to us.
Pero yung naunang 5, bumibili lang sila. Bumibili. Ang magiging question mo dyan, nakabili ba o hindi? Diba? Pero may desire ba sila? May desire. Maliban sa may desire, pwede silang makasama. Pero yung walang desire, para ma-upgrade sila, mga kapatid. Kasi may thunders pa eh. Hindi naman ibig sabihin na sa end time message ka, kasama ka sa rapture. Maliban na lang kung sapat ang langis mo at mamamatay ka ng maaga, babangunin ka ng Panginoon sa huling araw. Tama? Pero kung sa panahon ka ng mga kulog mabubuhay at kukulog at wala kang naunawaan, eto ngayon. Afterwards came also the other virgins. Kasi ang shout ay nagsimula nung buhay pa si Brother Branham. Tama po. At the evening, there was a cry made. Tapos, yung panahon na yan, nang sumigaw, ano ang tendensiya? Kumakatok na ba sila? Hindi pa. Bumibili pa lang. Tama. Bumili kayo sa nagtitinda. Sino yung nagtitinda? Yung tunay na fivefold ministry. Yun ang nagtitinda. Hindi mo makukuha yan sa sidetrack. Hindi. Kasi ang sidetrack, magpuproduce ng sidetrack. Shall we say amen? Magpuproduce yan ng false virgins. Tandaan natin, ang mensaheng dala o bit-bit ng matatalinong birhen ay yan ang mensaheng may ka-qualify sa rapture. Kaya kung mapapansin po natin, maraming followers si William Marion Branham nalihis. Pero nakarinig ba ng sigaw? Nakarinig. Tama. Ngayon, kumpara sa atin, tayo ba'y nakarinig ng sigaw? Nakarinig tayo kasi pinapangaral pa, di ba? At the midnight, there was a shout made at patuloy pa ipapangaral yan, mga anak. Ibig sabihin, kaya ipinapangaral, meron pang i-attach doon sa pagiging wise virgins. Pero, sabi nga, 5 of them were unwise. Ibig sabihin, hindi talaga makakaintindi. Hindi talaga makakaunawa ang naunang 5. Naintindihan natin? Tama? Hindi talaga makakaunawa kasi nakasulat na eh. 5 of them, 5 of them. Tama? 5 and 5. Pero, i-consider natin ito sa verse 11. Afterward, came also the other virgins. Pag sinabi mong came also, may another group. Saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Ito naging problema nila. Ano naging problema nila? Bakit sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala? Ano ba dapat niyong gawin? Mga anak ko, mga kapatid ko, anong dapat niyong gawin? Para maisama kayo sa panahong ito na aagawin. Ang naging problema ay ito. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Kasi wala kang
tinimbang ka, hindi sumapat yung langis na nire-require ng Panginoon, yung revelation, yung revelated oil, hindi sumapat. Kaya nga sagot ng Panginoon, I know you not. So, anong dapat gawin? What's therefore? So, hindi pala ang Panginoon, pinapasok kayo dito, antimano, wise yung kalahati, foolish yung kalahati. Kundi may gagawin ka. Kung ikaw ay nagkulang sa kaalaman, sabi nga, di ba? Ay tapat siya para magbigay sa iyo ng karunungan. Tama? Amen? Kaya kung nagkulang sa kaalaman, marami tayong pagkukulang. Lalo na, masyado na naging busy sa hanap buhay. At kung ano-ano pa. Iba-ibang kondisyon ng tao eh. Hindi tayo pare-pareho. Merong antimano, nakakilala sa Panginoon, nasa taas na. Tama? Mayaman na. Tama? Meron naman, nakakilala sa Panginoon, lumagapang sa hirap. Tama? So, i-consider ng Panginoon yan, yung mga sitwasyon na yon. Pero, ano ang dapat gawin ng isang mahirap? Ano ang dapat gawin ng isang mayaman? Ano ang dapat gawin ng isang mangmang? Ano ang dapat gawin ng isang pantas? Ito, magbantay nga kayo. Magpuyat nga kayo. Ibig sabihin, may paraan. Sinong gagawa ng paraan? Ang Panginoon Diyos ba? Hindi, kayo. Tama. Kaya, may effort. Being a wise virgins, mag-e-effort kayo. Hindi kayo tinawag dito, antimano. Sama ka sa rapture, o kayo, hindi. Hindi ganun ang Panginoon eh. Binibigyan pa rin tayo ng free will. Kung paano mo yayakapin ang kanyang salita. Kaya nga, ang mapalad ay yung nakikinig, palad ang nakikinig at nagbabasa. Paano kung hindi ka magbasa? Hindi ka rin nakinig. Paano yan? Kahit sabihin natin, busy ka o ano ka man, di makinig ka. Tama? O mahina ka sa pagbasa, makinig ka. Para mapasama ka. Tama? At hindi lang nauwi dun eh. Kailangan nagbabantay ka. Kaya yan ang ginagawa namin ni Brother Johnson. Hindi kami basta straight Bible. Kasi ang katuparan, nasa harapan mo na eh. Babantay ka pa ba dito sa Bible? Andyan na. Nasa harapan mo na. Tama? Darating nga ang panahon, sabi ni Brother Branham, ang Bible, itatabi mo na yan eh. Bakit ka mo? Kasi nakatatak na sa'yo yung Biblia. Nakatatak na sa'yo yung pahayag. At ano ang babantayan mo? Yung nangyayari sa Middle East. Yun nangyayari sa buong mundo. Hindi ba yan ang katuparan ng Biblia? So, babalik ka pa ba sa Biblia kung nakatatak na sa'yo yung pahayag? So, ang mangyayari mga kapatid, ang mga problema sa rapture ay yung other virgins at yung foolish virgins na nauna. Yun ang mga problema. Dalawang grupo yun. Ibig sabihin, late comers. Naintindihan natin? Alam niyo, sabi ni Brother Jackson, malamang ang foolish virgin karamihan sa kanila mga kabataan. Yan ang pagkakasabi niya. Bakit mga kabataan? Karamihan sa mga bata ngayon, titigas ng ulo Kristiyano na, masuwayon pa rin Hindi mo mautusan wait lang. Hindi ba? Ano yan? Kasama ba sa flock yan? Kasama Individual po ang kaligtasan ng tao. Hindi kayo pinapasok dito sa loob
At sasabihin ng Panginoon, kasama kayong lahat sa rapture. Hindi po. May effort. Kaya nga yung mga salitang magbantay, makinig, magbasa, tumutupad, magbabantay. Yun yung mga terminology, huwag natin kakalimutan yun. Kasi miski ako sa sarili ko, alam niyo, pag Book of Revelation, ang pag-uusapan, talagang pakiwari ko, thunders na lang. Thunders na lang, mga anak, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko ngayon, without the revelation of the seven thunders, kahit updated ka ngayon, pero dumating ang kulog, hindi ka pa rin kasama sa rapture. Kung hindi mo mare-recognize, madalas nga natin binabasa yan eh. Di ba? Pinakilala na nga ni Brother Jackson kung sino yan, tao na yan eh. Nagagamitin bilang a first bang of thunder. Yung first bang, ibig sabihin sa kanya mag-trigger sa tao na yan. At yung magsasabing wala yan, may mga ganun eh. Binabasa mo na ilang bersikulo, 1, 2, 3, ang sagot eh wala yan. Kaya tignan mo ang attitude ng tao. Saan ka nakakita? Nagpupuri sa Panginoon, nakabonet. Didiretsuhin ko na, mga kapatid. Di ba? Ano yan? Winawalang puri mo ang sinasamba mo. Bawal yun. Bawal ang magtaklob. Ano ka, Freddy Aguilar? Bawal po yun. O baka hindi na-update ng tao. Sige nga. Mga kapatid, hindi basihan ng karunungan, kayamanan dito. Tandaan niyo ito sinasabi ko. Ang Biblia, ibinigay sa mangmang. Tama ba ako? Upang ano? Upang ipahiya ang matatalino at mga pantas. Kasi kung talaga nakaunawa ang tao, mga kapatid haharap ka sa publiko, nakabonet ka. Tapos umaawit ka, nagpupuri ka, na sinasabi mong Diyos yung sinasamba mo, pero hindi ka marunong gumalang. Mga ganung bagay, mga kapatid, kailangan sensitive ka. Kaya nga ang dahilan magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Tama. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Kung hindi naman talaga naghihintay na, wala ka nang magagawa dyan, talagang mang na Tama. At dumating na yung mga manggagawa para bumili sila. Instead na bumili, ayaw, ni-reject pa. Tama. Pero yung mga tumalima, mga kapatid, bibili. Tandaan po ninyo, ilagay nyo sa kaisipan ninyo to. Ang pundasyon ng pananampalataya ay pundasyon na ang gagamitin apostles and prophets. Malinaw? Parang kasi sinasabi ko kapag ikaw, nandito ka sa tatlo, huwag mong pangungunahan yung dalawa sa unahan. Naintindihan natin? Kasi ang first message nanggagaling sa propeta at sa apostoles. Mga apostoles, marami sila. Ibig sabihin, mga nakaranas, mga elders yan. Mga kayang ungkatin ng mga buhay ninyo nito. Experience sila. At may kapahayagan sila.
Diyan nagka-problema ang end time, mga kapatid. Maraming nagparunungan. Kailangan, pag hindi tayo sigurado sa anumang bagay, ano natin. Ako, ganyan ang ginagawa ko pag nung araw, pagka hindi ako tiyak, buksan ko si Brother Jackson. Kahit gaano kakapal yan, hanapin ko talaga yan. Pag hindi ko nakita, buksan ko si Brother Branham. Pag hindi ka pa rin makita, abay sa Biblia na ako tutuloy. So, ganun lang mga kapatid. Dahil sabi naman, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Shall we say amen? Patnubay natin ang Panginoon. Pero, may limit yan eh. Kasi kung ayaw mo, anong magagawa ko sa'yo? Di ba? Tama ba? Hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Kaya nga, ang kondisyon dito what's therefore? Ano ba nangyayari sa Middle East? Di ba? Ay, naku, ayokong tumingin dyan. Sayang naman yung tinayo ko. Malapit na pala ang panahon. Sayang naman yung salaping inipon-ipon ko. Tama. Ano magagawa natin? Dalawang bagay ang tao nagtatanim. Nagtatanim siya sa mga bagay na nasisira. At yung isa naman nagtatanim sa mga bagay na makalangit. Yung mga bagay na hindi nasisira. Mamimili ka lang naman doon. Tama. Maraming nag-expect na magtatagal pa ang Panginoon. Tingnan niyo yan, nagpatayo ng mga arena dyan, naglalaki ang simbahan. Kasan sila ngayon? Hinahanap ng pulis. Di ba? Amen. Kaya hindi palaki yan ang simbahan to. Kailangan may naintindihan tayo. Mga kapatid, kailangan nating magtiwala sa kung ano ang nasusulat na. Dahil pagdating ng panahon, alam nyo, yung tinig ng kulog, unwritten Hindi yung nakasulat. Depende na lang kung kung namuhay ka na may katwiran. Kung namuhay ka na may kabanalan. Depende yan. Diyan magpapahayag ang Panginoon kung karapat-dapat ka pagbuksan ng unawa. Hindi. Follower ako ni Brother Jackson, follower ako ni Brother Branham, sigurado na ako dyan. Nagkakamali tayo, mga kapatid, through my experience. Hindi lang ako nagsasalita dito kasi ayaw kong manakit ng tao mga kapatid Ayaw kong manakit ng tao. Ayaw kong magsalita. Pero marami akong sasabihin. Bakit lumilihis ang pagkakaunawa ng tao at hindi makaintindi? Diba? Dahil sa unrighteousness na naka-attach pa sa buhay ng tao. Pero kung ikaw, kahit baguhan ka, papasok ka dito, nagmamahal ka sa katotohanan, may awa ang Diyos, pwede kang masama sa rapture. Hindi ko sinasabing, late comer ka na, magpahinga ka na, hintayin mo na lang ang Great Tribulation. Hindi po. The fine linen is the righteous acts of the saints. Tama. Ang titignan ng Panginoon kung paano ka nabuhay paano ka namuhay paano mo tinirato ang kapwa mo. Ibig sabihin, hindi ka na ba magagalit? Mga kapatid, itignan nyo ang buhay ni Kristo, tignan nyo ang buhay ni John the Baptist, kung hindi sila nagalit sa buhay nila. Tignan nyo si Pablo, kung paano siya magsalita. Di ba? Ang sino mang mangaral ng ibang aral ay itakwil ninyo.
Di ba? Ako, sanay ako sa takwilan eh. Di ba? Itakwil ako dahil nanindigan ako sa katotohanan. Tama? Di ba? Itakwil ako nasa katotohanan ako. Kaya ako, hindi naman ako nagtatakwil eh. Ako nga yung humihili. Tayo nga yung humihili. Na baka may chance pa. Kasi kung ipipilit ng tao na wala yan, bagamat binabasa, may mga supporting verses pa nga eh. At ipinakilala pa ng major apostol. Tandaan nyo, maraming apostles. Isa doon ang major. Maraming mga propeta, pero isa lang doon ang major. Tama? So, may major, may minor. At kasama po doon yung tatlo. Teachers, pastors, evangelists. Kaya nga, tanongin mo ang mga tao, hindi sila nagkiklaim eh. Basta ako, evangelist lang ako. Di ba? Kasi yung pagpapastor, na bagamat meron siyang inaalagaan, hindi niya kiniklaim bilang pastor, evangelist pa rin. Tama? Kasi alam niya yung sukat niya eh. So, ganun dapat tayo. Kasi kapag ang kapahayagan ng Panginoon ay ipinataw sa'yo, mga kapatid, doon mo makikita ang calling mo. Panginoon, bakit ito yung hinahanap ko? Bakit ito yung pinapaunawa mo? Bakit ito yung pinapakita mo? Na itong bagay nito, hindi naman ito pinakita sa akin ng mga nauna. Bakit ito pinapakita mo? O baka naman may calling ka. Hindi natin masasabi yun eh. Kasi depende sa puso mo yun. Kapag ikaw ay kontento na, sasabihin mo sa sarili mo, ay, salamat, kasama na ako sa rapture. Pero kapag ganon, may danger yan eh. Diba? Kasi pag nagsalita ka ng ganyan, masisira ang iniutos ng Panginoon sa'yo na magbantay ka. Tama? Magbantay nga kayo. Yun ang susi eh. Yun ang susi. Para masama ko sa rapture, magbantay nga kayo. Para tumalino ka. Para magkaroon ka ng kapahayagan. Shall we say amen? Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, aminado nga ako eh. Nang pumasok ako dito, 1965, umalingaw-ngaw na ang sigaw. Ibig sabihin, nandun ang wise and foolish. Tama. Nung pumasok ako sa end time, is 1988, 89. Wala akong alam eh. Alam mo yung end time na yan? Ano ba meron dyan? Unti-unti na-input sa akin ang tamang mga katuruan. Hindi agad-agad yun. Kasi galing ako sa Trinitarian eh. Pagpasok ko ng end time, ang una ko natutunan, bautismo. Baptism in Jesus Christ's name. Bukod doon, wala na akong ibang alam. Sumampalataya ka. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Nung nandun na yung Holy Spirit na yun, ligtas na ako. Tama. Pero sapat ba yun? Kung hindi ako magpapatuloy, kaya nga ang utos, magbantay nga kayo. Amen. Ang Holy Spirit, nandyan lang, nananatili siyang tapat. Kayo'y tinatakan na hanggang sa araw ng pagkatubos. Kailan yung araw ng pagkatubos? Rapture. Tutubusin na ito, mga kapatid. Babaguhin na ito. Yun ang araw na yun na iniintay natin. Labagaman selyado na tayo. Tama? So, you are sealed with the Holy Spirit. Pero yung being
a bride depende sa effort ng tao. Depende sa effort ng tao. Marami ako nakasama dito. Talagang klaro ang Biblia, mga kapatid. Amen, klaro ang Biblia. Marami akong nakasama dito. Hanggang ngayon sila tumatayo pa at naglalaki ng gawain. Pero nung nag-update ang Panginoon, nung nag-upgrade ang Panginoon, ang tanong, ang tanong, nang dumadating na ang klaro, ang liwanag ng aklat ng pahayag, mga kapatid, hindi lang ng gospel, hindi lang ng epistles, kundi ng aklat ng pahayag, nang nag-update na ang Panginoon. Mga kapatid, nakaunawa ba? Sana dumating ang panahon na magpakumbaba ang mga tao. Instead na umunawa, nag-imbento sila ng mga ministry. O ito di ba may John the Baptist? Di ba may Elijah? Di ba may Elisha rin? Ito na, nag-imbento na. Sino kaya ang pwedeng magamit? Ayun, gumamit sila ng mga Bible characters para ilinya sa ministry nila, ipangalan. Kakahiya yan. Kaya yan, hindi tinatanggal ni Brother Amos yan Kasi, ano yan selyo yan ng pagiging mangmangang tao. Ba't mag-iimbento ka? Jehu, young man? Saan sa Biblia yan? Nagagamitin niya sa end time? Wala. Ang gagamitin sa end time is John and Elijah. Walang Jehu. Walang young men. O kung ano-ano pa, mga kapatid. Kaya dapat naka-program lahat Kasi program na ng Diyos yan Apostles, prophet. Apostles, prophet. Major apostles, major prophet. Then, minors. Tama? Sa fivefold ministry, minors. Minor apostle, minor prophets, minor evangelists, sabihin na natin, pastors and teachers. Yun ang programa ng Panginoon. Pero hindi ka na uli magbabalik pa doon para gamitin yung mga ganyang ministry. Tapos na yun yung Elijah, Elisha, pagkatapos si Jehu, young men, wala na po. Ang dapat mag-interpret ng Book of Revelation, walang iba yung nakakita ng mga bagay sa harapan. Sino yan? Si John. The end time John. May end time John. Sabi ng iba, wala yan. Pwede ba naman yung wala? Binabasa. Mga kapatid, huwag nating ugaliin yung ganyan. Huwag niyong ugaliin niya, mga kamanggagawa ko. Mahal ko kayo. Pilit kayo niyayakap ng tao, pero sa isang kadahilanan, napakaraming malalalim na bagay na tinatanggap ninyo sa mga turo ni Brother Jackson. Bakit yung pinakasimple at nasusulat hindi ninyo maintindihan? Anong meron? Ipinakikilala na ni Brother Jackson, hindi nyo pa rin makita. Bakit? Dahil sa maitim? Hindi po ganon. Ang tingnan ninyo yung mensaheng dala. Kung naglilinya ba sa turo ng apostol? Major apostol. Meron pong major apostol. Hindi basta fivefold ministry lang. Ang fivefold ministry, may major apostles and prophets yan. Meron pa rin major, laging isa yon, isa ng isa bawat panahon. Ano yan? Anong purpose ng Panginoon doon na may major apostles and prophets? Para hindi magkaroon ng problema sa simbahan. Tama. Para hindi sila magpapagalingan, hindi sila magpaparunungan, mga kapatid. Bukod doon sa major apostles and prophets, meron pa rin
minor, pero at least, yung tatlo nasa ilalim nila. Pag yan ang nakita natin, mga kapatid, smooth na smooth, amplo, at walang paghahatakan sa body of Christ. Maski ako, aminado ako, maraming mga taong ginamit sa akin. Pero, nakalipas na yon. Marami din naman kasi ipinakita ang Panginoon sa akin na nagliwanag ang Biblia. So, kailangan i-recognize natin yung mga tao na yon na ginamit. Hanggang doon na lang talaga sila. Ngayon, tayo, narito tayo, nabubuhay tayo, nagpapatuloy tayo. Huwag tayo maging kampante. Still, merong programa ang Panginoon na dapat nating tahakin. Hindi nagbabago po yun. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang 7 kulog. Pitong kulog, mga kapatid. Asan yung iba? Mga anak, nasan kayo? Ang unang susi, yung takot sa Panginoon. At yung paggalang sa Panginoon. Mga kapatid. Basa lang ako ng konti, Sa Deuteronomy chapter 5 verses, hindi ko naman alaman kung anong verses ito. Basahin ko na lang. And Moses called all Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears in this day, that ye may learn them and keep and do them. So yun. Si Israel ay tinawag at sinabi, makinig kayo, Israel. At ipapaalam ang kahatulan at ang kalooban ng Panginoon upang kayo'y matuto. That you may learn them, upang maalaman ninyo and keep and do them. So yun, mga kapatid. Honor thy father and thy mother as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged and it may go well with thee. So yung pagbibigay, mga kapatid, ng pagkilala sa ating mga magulang. Magulang, yung ama natin, sa pisikal, at yung magulang natin sa spiritual, mga kapatid. Yung mga pundasyon ng pananampalataya, yun, mga kapatid. Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee. Para maging bumuti ang buhay mo, igalang mo nanay mo at ang tatay mo. Tama? At hahaba pa ang buhay mo. Tama? Amen? Ganon din sa mga spiritual father natin and mother. Yung mga ginamit sa buhay natin, mga kapatid. Tingnan nyo, yung mga suwail, mga kapatid. Malinaw ang aral ng propeta. Mga kapatid, ito alam na alam ni Father Johnson to eh. Napakalinan ng turo ng propeta, pero bakit ngayon binabaliktad ang turo ng propeta? Lumalabas sila, mas marunong pa sila sa propeta, mga kapatid eh. Sino pa may 7 thunders? Nandito yung 7 thunders. Samantala yung 7 thunders eh, nasa 7 church age. Grabe, mga kapatid.
Sabi ng propeta, sarado pa ang mga selyo. Sabi naman ng mga to, bukas na. Inasuwail yan, tawag yan. Mga kapatid, honor thy father, thy mother, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee. Hear, O Israel! Deuteronomy chapter 6, mga kapatid. Verse 4 to 7. Basahin ko lang ng diretso. Hear, O Israel, the Lord our God is one, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. So yun, mga anak, mga kapatid. Pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa nanay, sa tatay, sa kapatiran, higit sa lahat yung pag-ibig sa Diyos di ba? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Buong lakas yun. Mamahalin mo ang Panginoon Diyos. Habang may lakas ka, maglingkod ka sa Panginoon. Bumangon ka sa pagkakatulog, tama? Para ma-update ka. Tama? Shall we say amen? Mga kapatid. Dito po sa Malakay chapter 1 verse 6 to 8, a son honoreth his father, iginagalang ng anak ang kanyang tatay. Tama yon, di ba? And a servant his master. If then I be a father, sabi ng Panginoon, kung ako ay ama sa inyo, where is mine honor? Ayun, ang hinahanap ng Panginoon, yung honor niya. Shall we say amen? Yung respect, hinahanap ng Panginoon Diyos. Yung recognize, yung appreciation, yung glory, yung consideration, hinahanap niya sa atin yun. Nasaan yun? Tinatawag niya akong ama. Nasaan yun? And if I be a master, where is my fear? Nasaan ang takot? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga bata ngayon, natititigas ng ulo, utusan mo. Bukas pa mangyayari yung utos mo Wait lang, wait lang. Hindi ba? Tama ako? Ganun ngayon. Pero, nasa simbahan tayo Dapat tama ang attitude ng isang tao, mga kapatid. Where is my fear? Saan ang takot niyo sa akin? Diba? Tinatawag niyo ako, tatay, tatay. Asan ang takot niyo? Meron ba? Masasalita lang. Set the Lord of hosts unto you, O priest. Nadamay, pati yung mga pare. That despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread. Ayun. Polluted. Ang tinapay na handog upon my altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Ang mesa ng Panginoon, ang dulang ng Panginoon, ay may dungis. Talagang madudungisan. Mga kapatid, kailangan natin ng pagtalima sa Diyos para hindi tayo madungisan. Tama? Kasi pag nadungisan yung isa, lahat yan, may dungis Tama? Shall we say amen? Pag nadungisan ako, lahat kayo may dungis Lahat sama-sama tayo Tama? So, kailangan alisin natin yung dungis na yon. Pag pinag-usapan natin, ganong oras tayo matatapos, ganong oras tayo mag-uumpisa, kailangan huwag tayo madudungisan doon, mga anak, mga kapatid. And if you offer the blind for sacrifice, it is not evil. Okay lang yan. Diba? And if you offer the lame and sick, it is not evil. Okay lang yan. Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee? Or accept thy person? Said the Lord of hosts. Tatanggapin ka ba? Sabihin sa'yo, oy, hindi ko kailangan yan. Basura yan Hindi ba? Sabi sa amen? Kailangan, ito ang
sakripisyo natin. Hindi literal ang hinihingi ng Panginoon na sakripisyo, mga anak, mga kapatid. Sumasabay lang yon dahil may mga obligasyon din tayo sa Panginoon. Dito po, Romans chapter 12, sabi po dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Nakikiusap si Pablo by the mercies of God, that ye present your bodies, lahat tayo, ipipresenta natin, a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Para pala ikaw ay maging katanggap-tanggap, di ba? Mga kapatid, i-presenta daw natin a living sacrifice. Hindi ka pwedeng tanggihan ng Panginoon, tama? Kasi buhay na handog ka hindi pilay, hindi may sakit, hindi yung patapon na, saka lang ibibigay sa Panginoon, hindi ganon. Kailangan habang habang kaya mo pa na gawing ang nararapat para malinis ka sa harapan ng Panginoon, sikapin mong ipresenta yung sarili mo sa Kanya. A living sacrifice, holy. Tandaan natin, without holiness, no man can see the Lord. Mamamali tayo dyan. Hindi tayo mapapasama sa rapture without holiness. Kasama po yung mga anak, mga kapatid. Tandaan po natin. Ito. 2 Timothy chapter 2 verse 20-22. But in a great house, ano yung house? Church. Tama. There are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Mamimili ka lang naman sa dalawa Shall we say amen? Gusto mo ba papurihan ka? Di ba? Gusto mo ba i-appreciate ka ng Panginoon? Gusto mo ba i-recognize ka ng Panginoon? Amen. Mga kapatid, gusto mo ba igalang ka ng Panginoon? Shall we say amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi niyo ako ginagalang, hindi ko kayo kilala. Tama? I never knew you. I know you not. Yun ang pagkakasabi pala doon. Kaya nga, in a great house, sa isang simbahan, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earth, some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, ay pwede ka palang malinis. Tama. Pwede mo palang baguhin ang buhay mo. Tama. Kahit na ikaw ay sabihin natin, vessel to dishonor God, pwede mo pang baguhin. May panahon pa. If a man therefore purge himself from this, he shall be vessel unto honor, sanctified, meet for the master's use, and prepared unto every good work. Okay? Wala nang hahanapin sa iyo, tama? Flee also lustful lust, ayan, o youthful lust. Flee, tumakas ka sa tukso ng laman. Hindi ka mararapture niyan, kapatid. Iwasan mo yung pag-inom. Iwasan mo yung mga tukso. Hindi makakabuti sa iyo yan. Flee, lumayo ka. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Kailangan malinis ang ating mga puso sa paglapit sa Panginoon. Tama? Amen? Matthew 15:4-9. For God commanded, saying, honor thy father and thy mother, and he that curseth father or mother, let him die.
the death. Mga kapatid. But you say, whatsoever but ye say, whatsoever shall say to his father, or whosoever, yun pala, so whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift. By whatsoever thou mightest be profited of me, ibibigay ko sa iyo, ama, ina, yung ibibigay ko sa iyo, regalo ko na lang sa Panginoon, So, sorry ka na lang muna, Ano nangyari? And honor not his father or his mother. Tama? So, say amen? Nagbigay ka nga sa Diyos, pero yung ina mo, yung ama mo, na nangangailangan, kinalimutan mo. Kailangan marunong kang bumalanse. Tama? Shall we say amen? Amen. Amen. And he shall be free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. Malaya ka nga, pero yung kautusan ay hindi ayon sa Diyos, kundi ayon sa tradisyon ng mga tao. Ye hypocrites! Where did Isaiah's prophecy of you, saying, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. But in vain do they worship me, teaching the doctrines, the commandments of men. So, hindi dapat tayo doon, mga anak, mga kapatid ko. Iwas tayo. Na hindi natin namamalayan, nahihila tayo sa doktrina ng mga aral ng mga tao. Kaya ngayon, mga kapatid, may nagsasabing end-time believer, pati yung mga anak nilang babae, pinagtutulakan, para yata magpastora mga kapatid para manguna Hindi po yan. Baguhin ninyo yan. Malapit na po mag-rapture. Di ba ninyo nakikita? 1 Corinthians chapter 11 verse 4. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Sige nga, di mo ba nababasa yan? Dinidishonor mo ang Panginoon. Umaawit ka ng papurit pagsamba, pero may takip ang iyong ulo. Pag-aralan mo yan. Natakot ka sa Diyos. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Abay, dapat papurihan ka pero ba't ganon? Kasi dinidishonor mo yung ulo mo Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Tama. Dapat nga i-honor ka, kilalanin ka, itaas ka. Especially they who labor in the word and doctrine. Pero sa kabaliktaran i-honor mo muna yung dapat i-honor. Sino yan? Ang Panginoon. Tama. Kailangan ang pagsamba mo sa Kanya nasa tama para maitaas ka rin. Tama, nakasama niya. Sabi sa amen? Amen. Igalap mo muna ang Diyos, nakaharap mo. For the scripture said, thou shalt not muzzle the ox, or that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Kung talaga nagpapagalang tao, worthy siya. Dahil lumalakad siyang parehas at patas. At hindi niya ginagawa na ang karunungan ay maging gain, maging profit, o yung pinag-aralan para i-deceive ang tao. Wala nang tago-tago ito, mga anak. Kung lang nga dito, banggitin ko mga pangalan
Against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Pero ang daming witness eh. Nasa Facebook nga eh. Then that sin rebuke before all, that others also may fear. Kapatid, konti na lamang po, mga anak. Ito naman, tungkol sa asawa. 1 Peter chapter 3 verse 1. Gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Malinaw po ba ito? Amen. Alam niyo mga kapatid kasi, no? Without holiness, no man can see the Lord. Namabahala ako eh. Kasi ako yung nagbabantay ng kaluluwa niyo eh. Hindi ako tumatayo dito para bula-bulahin kayo. Mga kapatid, kundi basahin ko sa harapan ninyo kung ano sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Nasa pagkamasid nila sa inyong ugaling mahinhin na may takot na huwag sa labas ng kanilang panggayak, naggaya ng pagpapahiyas ng buhok, pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng mga ringal na damit, kundi ang pagkatao na tatago sa puso na may damit, na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, espiritong maamo at mapayapa. Tandaan natin yung mga words na yan, i-apply natin sa buhay natin. May kapayapaan ba? O laging nagwo-worry? Maamo ba? O parang, maamo lang sa simbahan, pag-uwi ng bahay, mukhang tigre. Mga kapatid, sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na sakop sa kani-kaniyang asawa, na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. You see? Si Sarah tinawag Panginoon, yung kanyang asawa. Na kayo ang mga anak niya ngayon. Tayo yun. Shall we say amen? Abay, kailangan tularan natin yung tatay natin at yung nanay. Kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan, ayun, na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti. Ayun. Shall we say amen? Meron pa pasubali di ba? At di kayo nangatakot sa anumang kasindakan. Nagkakagera na. Ano ngayon? May rapture naman eh. Tama? Tapos amen? Yung iba sabi nila, hindi bale, titiisin ko na lang. Kaya ko na mapugutan ng ulot. One time na lang. Nakakala mo. Kung pahirapan ka pa muna. 5 months tormention. Kakayanin mo kaya? Sabi, maniniguro na ako. Mapalad ang bumabasa. At dumidinig. At nagbabantay. Tama. Sapagkat ang panahon ng pag-agaw ay malapit na. Ang panahon ng pagparito ng Panginoon ay malapit na. So sa mga lalaki, gayon din naman kayong mga lalaki. Ayan, kala nyo, babae lang. Magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa. Wala nang hiwalayan yon. Tapos amen? Malinaw ba? Ay sa pagkakilala, napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Ayun, marupok pala talaga. Kaya pala hindi pinapayagan mangaral ang babae o mamuno sa lalaki. Tama? Marupok. Amen? Gaya ni Eva. Di ba? Tama? Sabi dito, ulitin ko lang, napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan
Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Sabi sa amen? So, yun ang pattern. Gusto niyo bang mabuti ang buhay niyo? O sino bang ayaw, di ba? So, yun ang pattern. Pag nasunod yan, kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Marami tayong kailangan, di ba? Sabi sa amen? Pero pag nasunod itong bagay na to, darating ang mga hinaing natin. Bubuti ang buhay natin. Ha? O sa 8, ituloy ko lang kasi sayang ang oras eh. Pwede ba? Amen. Tapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala. Kailangan isa lang ang mind natin. Hindi tayo pare-pareho, tama? Hindi tayo iba-iba. Amen? Yeah. Ha? Lahat ay magkaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahamagin, mga mapagkumbabang pag-iisip. Yeah. Praise the Lord. Na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sapagkat ang nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Yung huling talata na yan, mga kapatid, itanim natin sa pag-iisip natin yan. Dahil magtatagumpay tayo sa buhay na to. Tignan po ninyo yung nangyayari. Huwag naman sanang ipahintulot na manggulo ang China, no? Tama? Amen? Para bago mag-rapture man lang sana ay payapa ang mga agila na nagtitipon sa sariwang pagkain. Tama? Shall we say amen? Amen. Shall we say praise the Lord? Di ba yung Middle East? Kasi gumagapang pa lang. Di ba nakikita ninyo? Gumagapang pa lang from Gaza. Gagapang yan sa Lebanon to Jordan. O pagkatapos magagalit-galit na. Sasabihin ng Amerika, galit na tayo. Diyan ka na. Magkalaban na tayo ngayon. Ayan na. Darating ang Panginoon. Shall we say praise the Lord? So yan. Purihin ang Panginoon dahil hindi po tayo naging mangmang sa bagay nito. Tama? Hindi tayo naging mangmang. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin sa sandali sa may